Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back sa ating GMA Morning Devotional. Ako po ang inyong presider sa umagang ito. At para po sa ating programa, ang tayo po magkakaroon ng opening song to be played by our technical, then followed by our opening prayer na papangunahan po sa atin, Sister Katie Manchela. And then after po na mapapakinggan natin ang speaker natin sa umagang ito na si Sister Pearline Manjola. And then after po nung tayo po magkakaroon ng closing song, ng closing prayer, ni Brother, na ihandog sa atin ni Brother Aldrin Manjola. So ayun po ang pagkasunod-sunod ng programa natin sa umagang ito. Kaya ngayon po tayo itugma po na sa ating opening song. Let's pray. Our dear Heavenly Father, I would like to thank you for the wonderful uh, good night's rest that you've given to us. Thank you for waking us up again and giving us your life and strength. Please guide the speaker as they impart to us the message for this morning. And please guide our loved ones who are not with us. Please heal the sick. Please touch them with the healing hands. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating morning devotional. Ang ating pong aklat na pag-aaralan pa rin po sa umagang ito ay mula pa rin po sa devotional book na The Faith I Live By. So ang pamagat po ng ating pong chapter ngayong gabi ngayong umaga ay If Any Man Sin, April 22. At ang ating pong key text ay matatagpuan sa 1 John chapter 2 verse 1. Sabi po rito, If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So malinaw po sa text natin na tayo po bilang mga tao, the moment na nagkasala po tayo ay meron po tayong tagapamagitan. Wala pong iba kundi si Kristo. So siya po yung tagapagtanggol sa atin.
Siya po ang nakikipag-usap sa Ama sa Langit. So, sabi po sa paragraph 2, when we are clothed with the righteousness of Christ, we shall have no relish for sin, for Christ will be working with us. We may make mistakes, but we will hate the sin that caused the suffering of the Son of God. So, kung kapag si Kristo po ay nananahan na sa atin, nandito na sa ating puso, nag-work sa puso ng bawat isa, nag-iiba po yung pananaw natin. Kung dati okay lang na nakakagawa tayo ng kasalanan or kahit mga maliliit lang na bagay na pakiramdam natin na parang mild lang naman siya na kasalanan, pag si Kristo po ay nasa atin, iiwasan na po natin yon. Kumbaga, hindi na natin yon uulitin pang gawin, yung kamalian na yon o yung kasalanan na yon. Hindi naman ibig sabihin na parang kagaya niyan, tayo ay naglilingkod, tayo ay Kristiyano na talagang maano natin sa sarili natin, hindi tayo magkakasala. Kasi andyan yung temptation, pero andito rin tayo kung mag-yield tayo doon. So, pwede pa rin po tayong magkamali. Pero ang nais pong iparating sa atin, kailangan kamuhian natin yung kasalanan. Kasi pag once na kinamuhian natin yung isang bagay na hindi maganda, hindi mo na ito gugustuhin na gawin. So, siguro for example, kung dati ay mahilig kang minom ng alak or magsigarilyo, magbisyo, and then nagkasakit ka, so alam mo yung naging resulta ng bisyo mo, so babalik ka pa ba doon? So, isa yun sa parang example sana sa atin na kumbaga kakamuhian na natin yung kasalanan o yung pangit na sa atin, kasi bawat kasalanan po na nagagawa natin, andyan po si Kristo, nagiging tagapamagitan po natin. So, yung bawat sakit na nararamdaman natin, nasasaktan din po ang Panginoon. So, siya po yung nagsasuffer sa mga kasalanan na ginagawa natin. So, dapat ito po yung magbigay ng pagbabago sa atin. Nananaisin natin na magbago tayo, na magkaroon tayo ng transformation. Sabi po sa next paragraph, if one who daily communes with God errs from the path, if he turns a moment from looking steadfast unto Jesus, it is not because he sins willfully. For when he sees his mistake, he turns again and fastens his eyes upon Jesus. And the fact that he has erred does not make him less dear to the heart of God. He knows that he has communion with the Savior, and when reproved for his mistake in some matter of judgment, he does not walk sullenly and complain to God, but turns the mistake into a victory. Kahit tayo bilang mga Kristiyano, hindi naman sa atin pinangako na wala tayong paghihirap na gagawin, Pero meron talagang, kumbaga, meron tayong mga trials na kakaharapin. Pero dito kasi sa pamamagitan ng mga pagsubok na dinadanas natin, nakikita natin na kailangan natin si Kristo. So, pag pansin natin, diba? Pag nasa kalagitnaan tayo ng problema, yung talagang lugmok tayo. Yung parang pag sa tao ka titingin, parang wala kang makapitan. Diba? Tsaka tayo nagiging mas malapit sa Panginoon na bigla natin masasabi na hindi natin kaya kung wala siya. So, ito po ay nais lang po ng Panginoon na magkaroon tayo ng communion sa Kanya. At yung bawat, kung tayo man ay magkamali, yung failure natin, yung mga mistake natin, dapat natututo tayo doon. At dapat lumalago tayo sa ating buhay Kristiyano o sa ating spiritual na buhay para tayo ay makapanungkumpay. Next, there are those who have known the pardoning love of Christ and who really desire to be children of God. Yet, they realize that their character is imperfect,
their life faulty, and they are ready to doubt whether their hearts have been renewed by the Holy Spirit. So, ito pong sentence na to, minsan, ganito rin po yung naiisip ko, yung parang, kasi, the more na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, mas lalong nakikilala natin yung character ng Panginoon. Parang mahihiya tayo, kasi yung ugali nga natin iba, pangit, marami tayong nakikita, and eto nga, minsan nagtatanong din ako sa isip ko na, bakit ganito pa rin ako? Pero, lagi ako nagtitingin sa parang brighter side of life. Kumbaga, ang nasa isip ko na, siguro kung wala ako sa Panginoon, mas malala yung ugali ko. So, parang yun yung nagiging pampalubag loob ko. Na kaya parang very thankful ako na nag-aaral ako ng salita ng Panginoon. So, isang bagay din talaga yun na nagpapasa tayo, and napakalaking tulong po nun para hindi tayo mag-doubt sa Panginoon. To such, I would say, do not draw back in despair. We shall often have to bow down and weep at the feet of Jesus because of our shortcomings and mistakes, but we are not to be discouraged. Even if we are overcome by the enemy, we are not cast off, not forsaken, and rejected of God. No, Christ is at the right hand of God, who also maketh intercession for us. So, nawa po, itong ganito pong, yung kahit na magkamali, diba? Sabi, kahit may mga shortcomings or mistakes tayo, hindi tayo tinataboy ng Panginoon. So, parang ito yung na-realize ko na bakit pagdating sa kapatid natin, sa kaibigan natin, or sa pamilya natin, kapatiran natin sa pananampalataya, bakit pag nakagawa sila ng kamalian, ang bilis nating i-reject, ang bilis natin i-disown. Samantalang ang Panginoon, grabe yung forbearance niya sa atin. At kahit na may mga kamalian tayo, hindi tayo dinidiscourage. Pagkos parang mas in-encourage pa tayo na lumapit tayo sa Kanya, na humingi tayo ng tulong sa Kanya, iiyak natin yung problema natin sa Kanya. So, ito po yung isa sa na-realize ko na kailangan talaga sa ating yung pagtrato natin sa ating kapwa ay dapat kung paano tayo tinatrato ng Panginoon. So, yun po sabi pa dito, said the beloved John, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And do not forget the words of Christ. The Father himself loveth you. John 16:27. He desires to restore you to himself, to see his own purity and holiness reflected in you. And if you will but yield yourself to him, he hath begun a good work in you, will carry it forward to the day of Jesus Christ. So, ayan po yung nabasa po natin na wag po talaga tayong sumuko, na mahal talaga tayo ng Panginoon. At gusto niya yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, hindi niya tayo papabayaan, Hindi niya tayo iiwan sa gitna ng laban. So, sabi pa sa next paragraph, sa last paragraph, all sin may be overcome by the Holy Spirit's power. So, again po, hindi po tayo nag-iisa. Lagi po tayong may kasama. Meron po tayong assurance galing sa Panginoon na hindi niya po tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang mapanagumpayan. Kaya po yung topic po natin ngayong umaga na ang sabi ay, if any man sin, kung tayo nga po ay magkasala, wag po tayong matakot na lumapit sa Panginoon. Sabi nga, the moment na nahihiya kang lumapit sa Panginoon dahil sa kasalanan mo, yun yung pagkakataon na mas kinakailangan mong lumapit sa Panginoon.
So, again po, hindi po kailangan na maging perfect muna tayo bago tayo tulungan ng Panginoon, kundi ang kailangan lang po ay maging connected po tayo kay Kristo. At kung gusto po natin na tuluyang mabago yung mga pangit na pag-uugali natin, yung mga wrongdoings natin, and yung mga nakasanayan natin na hindi maganda, kailangan daw magsimula muna ito na kaayawan natin. So, ayawan natin yung kasalanan. And if ever man na madapa tayo or tayo ay kamali na nga, huwag po tayong magdalawang isip na humingi ng tulong sa Panginoon or bumalik po tayo agad sa Kanya. Kasi kung minsan po, the moment na mas parang nilayo mo yung sarili mo, mas nagiging palayo ka ng palayo, and then yung kasalanan na alam mo na parang hindi talaga dapat, unti-unti mawawala na yung effect niya. Kumbaga, hindi mo na siya kakaayawan. So, yun lang po. Again po, madapa man tayo, hindi naman po dito natatapos yung ating buhay. So, every day, every breath na meron tayo ay isa po itong blessings. Isa po itong blessing and grace galing sa Panginoon na He is still working sa atin. Kaya wag din po tayong sumuko. So, yun lang po at magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po, maraming salamat Sister Pearl sa napakagandang mensahe na ibinahagi mo sa atin ngayong umaga, na sinasabi nga po dito, si Kristo ay tutulungan tayo kapag tayo ay may mga maling nagawa. So kahit nga po tayo ay itry natin ng best na hindi magkasala, sabi dito, you do not need to give up when you fail. Kasi kapag tayo po ay nagkamali, pwede po tayong manalangin sa Panginoon at maghingi ng patawad. Kasi si Kristo nga po ay nakatayo katabi natin, na sabi dito, to speak to the Father for you, na hindi po niya papabayaan tayo at tutulungan niya tayo na lumago, na maging better na tao araw-araw. So, ayun po. Ngayon po tayo dumako na sa ating closing song and then closing prayer po ni Brother Aldrin Menjola.
Brother Aldrin? Yan po, kung wala po si Brother Aldrin, ay ako na lang po mag-pray. Tayo po ay manalangin with Spirit Father in Heaven. Thank you for the wonderful night that you have given unto us and for waking us up again this morning, for giving us new life and strength, and for letting us gather as our morning devotional to learn more about your word. Father, we ask you to please help us to apply the message that we have learned into our hearts and in our minds, that we may show it in our daily lives and to the people who are around us. And we also pray that you protect us from any possible harms and dangers, and love us as well or not with us, especially those who are in camp. Please give them your Holy Spirit to guide them and to do what needs to be done. And please forgive our sins that have been against thee, and thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. So, ayun po, dito po nagtatapos ang morning devotional natin sa umagang ito. At inaanyayahan ko po kayo na samahan kami muli mamayang gabi para po sa ating daily evening devotional. At na magaganap po ng alas 6 ng gabi at bukas po ng umaga para po sa ating daily morning devotional na magaganap po ng alas 5 ng umaga. So dito po nagtatapos ang programa natin sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat and God bless us all.